Tiniyak ni Senate President Chis Escudero na patuloy na kumikilos ang Senado para aksyonan ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibinida rin ng Senador ang ilang top priority bills na pirma na lamang ng Pangulo ang kulang. Si Daniel Malastas sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, so far nagiging abala nga ang Senado sa pagpasa ng mga mahalagang prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Ayon kay Senate President Francis Escudero, kumilos sila para aksyonan ang mga prioridad ng administrasyon na bahagi ng Common Legislative Agenda ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero paglilinaw ni SP Chis, quality pa rin kaysa quantity. Pagmamalaki pa ng lider ng Senado, tumugon ang Senado sa 12 prioridad na panukalang batas sa loob lamang ng mababa pa sa 30 session days mula nang umupo siya bilang Senate President noong May 2024. Sa ngayon, ibinahagi ng opisina ni Senate President Francis Escudero ang ilang panukalang batas na nag-aabang na ng pirma ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa mga susunod na araw, bago mag-focus ang Senado sa proposed 2025 national budget, target nila na makapasa ng 3 hanggang 4 na prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Kanina naman, Angelique, sumalang ang panukalang budget ng PIDEA at Dangerous Drugs Board sa committee level dito sa Senado. Nais si Senator Raffy Tulfo na mas maging mahigpit at hindi hayaan na makalusot ang mga illegal na kontrabando. You let the customs decide kung ano yung amuin at anong hindi. Eh kung pinaamoy sa inyo ng Bureau of Customs lahat ng mga malinis sa kargamento, yun lang amoy ng aso nyo. Lusot na lusot yung mga may sabit ng mga kargamento. So dapat do not let the customs people decide kung ano yung mga papaamoy sa inyo. Dapat kaya magde-decide based dun sa dokumentong isasubmit sa inyo ng Bureau of Customs at babasahin nyo at pag-aaralan yung dokumento nyo na, uy, mukhang ito, mukhang delikado, mukhang sabi ito Then, kayo magsasabi sa Bureau of Customs. Bureau of Customs, nakita namin sa record, sa listahan, itong karating nagdokumento galing China to, mukhang hindi ata magandang pagka-declare dito at kung ano nang pinagsasabi, para sa amin, red flag to, amuyin ng K9 namin. Ganun ang gusto ko mangyari. Your Honor, ganun naman po talaga yung nangyayari kapag suspicious yung container. For example, yung nagparating is a, naka-red flag, yun kaagad silang ginagawa din. Kung kinakailangan ng kamay na bakal gamitin natin para matigil itong problema natin sa droga na napupuslit palabas ng ating mga peer, then coordinate with the Department of Finance Secretary Recto, magaling naman yan. At I'm sure he will be more than happy to cooperate with you guys. Angelique, bukod sa pagtalakay sa mga priority bills ng administrasyon, abala rin sa kasalukuyan ng Senado, hinggil naman sa mga iba't ibang investigasyon tulad na lamang sa mga issue sa Pogo. Angelique? Okay, so ano yan? Sisingit din, ano yung scheduling ng mga hearing na yan? Mababawasan ba yan? Or dire-diretso pa para kailangan din natin matapos ang budget, hindi ba? Angelique, natanong na rin yan minsan sa mga senador na kasi alam naman natin dito sinasagawa yung investigasyon na mainit ngayon. Itong ang controversial na issue kay Alice Guo. Pero ang sinasabi naman ng mga senador, sapat naman yung panahon at sabay-sabay naman nila natatalakay yung itong 2025 national budget at the same time nagsasagawa rin sila ng mga investigasyon. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.